Ang bagong utos ko ito, mag-ibigan sana kayo katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito ay dapat ninyong tularan.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good afternoon. At medyo kumulimlim na. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay Holy Thursday, ang simula ng tatlong mahalaga at mahiwagang huling araw ni Kristo sa mundo. Mga kapatid, ito ang pinakamahabang misa. Humanda ho kayo. Nagpaalam ba kayo na hindi pa kayo uuwi mamaya? Dahil hanggang Sabado ho itong misa. Ito ang pinakamahabang misa, literal, sapagkat simula ngayong gabi, Holy Thursday, Mass of the Lord's Supper, ang ending ng misang ito ay sa Sabado pa ng gabi. Yung ating misa ngayon, yung ating gagawin bukas, at hanggang Sabado ng gabi ay isang misa lamang. Kaya ang tawag natin dito ay Paschal Triduum. 3 araw. Pagninilayan natin, pagdadasalan natin ang mga huling sandali sa buhay ni Kristo, ang kanyang ginawang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. At ito ay nangyari sapagkat isa lamang ang hinangad ng Diyos, kaligtasan ng tao. This is the most important teaching. The most important part of our Christian life is this long night. The Paschal Triduum of our Lord. Ito ang gabi ng katuparan ng pangako ng Diyos na ililigtas niya tayo. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa maraming beses na tayo ay kanyang niligtas, ipinaglaban at binuhay. Bigyan natin ngayon pa lamang ng malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat ang ating Panginoon. Pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, you are blessed. In so many ways and in many times, you have been so blessed. Amen? Maraming beses tayong niligtas ng Diyos. Maraming beses tayong ipinaglaban ng Diyos. Maraming beses tayong binuhay ng Diyos. Huwebes Santo. Kaninang umaga ho nagsimula dito sa Archdiocese of Manila ang celebration natin ng Huwebes Santo doon sa Manila Cathedral. Sa araw na ito, sa Archdiocese of Manila, isa lamang ang misa kapag Huwebes ng umaga. Sa Manila Cathedral lang, kung saan naganap din ang renewal of vows, ang pagsasariwa ng pangako naming mga pari, pangako ng kalinisan, pangako ng pagtalima, pangako ng kapayakan. Obedience, chastity, poverty. Ang kasabay po ng pagsasariwa ng pangako na iyan ay ang pagbabasbas po ng mga banal na langis. Kaya natapos kami 9:00 pasado na, 7 to 9 a.m. Nagbasbas po ng langis na pambinyag at para sa mga may sakit na mamaya po ay iaalay natin sa ating offertory. Ang langis na pinabanal ng Diyos. Kung paanong ang langis ay pinabanal para magbigay kabanalan at kagalingan, mga kapatid, ganun din po ang buhay naming mga pari. Kaya nga ho, bukod ho sa inyong pagbati, mga tarpaulin, mga regalo, please pray for us, priest. We need your prayers. Naging pari kami, hindi dahil kami ang pinakamatalino, pinakamabait, pinakamagaling sa pamilya namin at sa lugar namin. Naalala ko minsan doon sa dati kong parokya, may isang nanay doon. Kakilala ko naman, linggo-linggo nagsisimba sila. 3 ang anak niya, puro lalaki. Kaya minsan,
Sinabihan ko siya, sabi ko, sister, magpapasok ka na, total naman 3 yung anak mo. Baka naman pwede mong ibigay yung isa at magpare. Ang bilis ng sagot ng nanay, naku father, ayoko nga, sayang naman ang pogi-pogi ng anak ko. Sabi ko, anong tingin mo sa akin? Nakalimutan mo yata pare ang kausap mo? Ano kapag pogi sa'yo, pag pangit, magpari na lang. Grabe naman. Naging pari kami hindi dahil kami ang pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamabait. Naging pari kami dahil nagpagamit kami sa Diyos. Saint Mother Teresa of Calcutta said, allow God to use you without consulting you. Kasalanan ba namin na umuo kami? Na nagtiwala rin kami? Kagaya namin, kayo rin kuminsan, tinatanong natin ng sarili natin, pagkatapos nating gumawa ng maganda, ng mabuti, minsan tinatanong natin ng sarili natin, Lord, akala ko ikaw na ang bahala. Basta sumunod at magtiwala lang kami sa iyo, bakit ganito? Minsan ang biro sa aming mga pare, pero minsan sabi nila, jokes are half-meant truth. Minsan ang biro sa amin, ang utos ng pare hindi mababali. Pero minsan, ang tingin ninyo at ang pakiramdam namin, ang pare laging mali. No? May maganda hong isinulat tungkol dyan. Tinagalog ko lang pero sa English ito The priest is always wrong. Ang pari ay laging mali. Kapag nagsimula ng misa sa oras ang pari, advance ang relos ni Father. Kapag late nagsimula ng misa, grabe magpaantay si Father. Kapag mahaba ang sermon ni Father, nawawala ng gana ang tao. Kapag maigsi ang sermon ni Father, hindi naghanda ng mabuti si Father. Kapag may sariling sasakyan si Father, maluho si Father. Kapag walang sasakyan si Father, umaarte lang si Father. Kapag naiimbitahan lumabas, laging wala. Kapag lagi sa kumbento, hindi nakikihalubilo sa iba. Kapag nanghihingi ng donasyon, magaling sa pera. Kapag hindi naman, mayabang at tamad pa. Kapag nagpaayos ng simbahan, nagsasayang ng pera. Kapag walang pinapaayos sa simbahan, walang ginagawa. Kapag kasama matatanda, makaluma. Kapag kasama mga bata, lagi na lang sila. Kapag kasama babae, babaero. Kapag kasama lalaki, alam nyo na. Pag laging kasama bata, o kapag bata pa si Father, wala pang alam. Kapag matanda na si Father, dapat nang magpaalam. Hanggat nabubuhay, laging merong mas magaling sa kanya. Pero kapag namatay na, wala nang papalit sa kanya. Lagi daw mali ang pare. Di ko alam kung anong mas magandang marinig. Laging may mali ang pare o may tama yung pare. Siguro isa lang ang hindi naming dapat pagsisihan. Tamang sumagot kami ng oo sa imbitasyon ng Diyos. At para sa ating lahat yon mga kapatid, sa mga pagkakataon na tayo ay nanghihina, pinanghihinaan, nawawala na ng gana, lagi niyong tatandaan ang lagi kong sinasabi, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. At lagi mong tatandaan, ang pagsunod sa Diyos ay hindi tungkol at para sa iyo. Ito ay tungkol at para sa gusto ng Diyos. Pangalawang bahagi ng Huwebes Santo ay ang misang ito.
ang misa ng huling hapunan ng Panginoon na mas kilala ninyo at parang ang mas hinihintay ninyo ay ang washing of the feet. Nung ako po'y bata-batang pari pa, lagi ako nagmimisa sa Manila City Jail. At kahit mahal na araw, ako'y naimbitahan nila. Nung ako'y nagkaroon na ng parokya, sabi ko, "Nako, sister, hindi na ako makakapagmisa sa inyo, may parokya na ako noon." Sabi ko, "Hindi na ako pwedeng mag-Easter Vigil. Hindi na ako pwede sa inyong magmisa ng Huwebes Santo o ng Biyernes." Sabi niya, "Father, meron pa. Washing of the feet." Sabi ko, "O sige, magwa-washing of the feet ako sa inyo." Pagdating ko sa kanila, mga maaga para makapag-practice, walang tao sa chapel. Sabi ko, "Bakit parang wala pa? Tuloy ba?" "Opo, Father, tuloy." Nasan sila?" "Sandali, Father, nag-head count lang. Nagsaksakan kasi kagabi dito." Di ko alam kung aatras ako eh. Sabi ko, "O sige, sabi mo, andito na ako, simulan na natin." Lumabas na ang aking mga alagad, ang 12, naka-costume pa. Yung meron pang uso dati nun, di ba, yung may pangalan pa, kung sino si Pedro, Mateo. So, nandun sila. Abay, binasa ko. Mateo. Okay. 1. Pagtingin ko, matanda, hindi ka pwedeng 1. Bata si 1, magpalit kayo. Nakita ko yung isa, Pedro. Pagtingin ko, naka-lipstick, puro make-up. Sabi ko, hindi ka pwedeng Pedro. Petra ka, Petra. Hindi Pedro. Sabi ko, "O sige, simulan na natin. Practice na kami." Nag-practice. Eto na yung totoo. Isa-isa ko silang pinaakyat para makita. Naku po, unang buhos ko pa lang ang itim na ng tubig. Siyempre, pagkatapos ng buhos, ang hinihintay ng mga ito, yung halik ni Father. Kaya pagbuhos ko, kinuskus ko at, "Lord, para sa'yo to." Kaya pagkatapos nun, sabi ko, "Di ba sabi ko bago magmisa, maghugas muna kayo ng paa." Sabi nila, "Father, nagmamadali ka kasi." Alam mo ninyo mga kapatid, hindi ganyan ang nangyari. Hindi natin mauulit ang totoong nangyari. Sa Ebanghelyong narinig natin, hindi natin mauulit. Pero dapat nating ipagpatuloy ang halimbawa. You will make your own footsteps in this world. Hindi pwedeng sabihin na, "Anak, gayahin mo yung kapatid mo. Gayahin mo yung pinsan mo. Gayahin mo yung kaklase mo." Simple lang, "Anak, galingan mo. Kaya mo rin yon. Gagawa ka ng sarili mong alaala." Ano ang iniwang alaala ni Kristo sa mundo? Hinugasan niya ang paan ng kanyang mga alagad at ang sabi, "Gawin ninyo ito sa isa't isa." Hindi niya sinabing, "Gayahin niyo ito." Hindi natin magagaya, pero maipagpapatuloy natin. As I always say, God is not asking you to pay it back. Just pay it forward. Nakakatuwa ho kaninang umaga, pagdating ho namin dito, may konting pagbati. Pero pagkatapos noon, nagkaroon tayo ng karidad. Yung ating pong sasakyan ay inikot natin dito lang sa Leberisa. Kasama sina Gab, CJ, Kitty, Hart, Georgie, kasama si Willard na kung anong pangalan ang binabanggit sa kanya. Nakakatuwa hong marinig yung kanilang pagtawag sa mga dumadaan ng sopas, libre to, walang bayad. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin, bago natin masaksihan ang paghuhugas ng paa sa ating mga kapatid bilang 12 alagad, baunin natin ang paalaala ni Kristo. Lahat tayo, hindi lang kaming pari, pinili. At lahat tayo, hindi lang kaming pari, ay dapat maglingkod. Pinili ka ng Diyos sa kabila ng iyong mga kapintasan at kakulangan upang maglingkod. Be blessed and continue to become a blessing.
Amen.